Welcome back. You're still watching Brunch here on The One News. Good morning sa lahat ng mga nanonood via Facebook, YouTube, and of course, Signal TV. Si Mina Benales daw. Si Ate Mina, nasa PICC siya. Ngayon? Kasi graduation ng anak niya. Si Jurem Benales. Cum laude. Congratulations, Mina. And of course, good morning din sa lahat ng viewers natin. Thank you for your comments. Palapit na up to our top 1. Nakikita natin kung ano nga ang number 1 ngayon. Obviously. But for the meantime, let's continue with our countdown. Now on our top 3, President Marcos says Vice President Sara Duterte's budget is not being politicized. Marcos explains that it's the job of lawmakers to scrutinize the OVP's proposed budget. Recall that VP Duterte attended the budget hearing but refused to answer queries. When asked about the Vice President's apology to KOJC members for encouraging them to vote for him, Marcos says he could not understand Sara's reason, but he noted that it's her prerogative. It is out of our hands already. It is in the court's hands. Kailangan ang kausap niya ang korte. Dahil ang executive, ang papel lang namin ngayon ay arestuhin siya. So, all of these conditions that he's putting in are immaterial. Okay. Wala talagang unity team. Wala na. Kasi sabi nga niya, the last time na nagkausap silang dalawa ni Vice President Sara Duterte ay June pa. Yun yung time, I think, nag-render siya ng resignation niya as the DepEd Secretary. Kahit text wala, no? Wala. Oo. Nagkakaanuhan na lang sila sa mga lumalabas na balita, na mga interviews. Ayun nga, dahil isa sa mga kontrobersyal na binitawan na pahayag ni Vice President Sara Duterte ay yung humingi siya ng tawad sa KOJC members for encouraging them to vote for President Marcos during the elections. Parang kailan lang magkakampi sila ngayon. Hindi naman ako nagulat. Pero sinabi nga ni President Duterte, hindi naman daw napopolitika yung mga budget. Hindi naman napopolitika. Dapat hindi. Dapat hindi naman talaga. Pero come to think of it, well, let's be honest, diba? Parang may politika din naman. Pero kasi usually, diba, formalities lang yung sa mga... Kaya lang kasi nagkaroon ng kontrobersya. Diba, doon sa mga budget, especially yung confidential funds. But we really need to scrutinize naman kasi the budget. Kasi madaming pag na-misalign ng isang or misappropriate yung isang budget, magsasuffer ang mga taong bayan natin because, for example, we have PhilHealth that can barely give the right amount of assistance to people who need it. Yes. Diba? And you also have DSWD na medyo from time to time nagkukulang ang laman ng warehouse to feed as supplemental support for the LGUs. Madami pang walang bahay, madaming walang kuryente, madaming walang internet, 'di ba? No, so madaming pwedeng pagpuntahan ng pera ng maayos. Yes. So antayin natin kasi by September 10 ulit yung budget defense ng Vice President ni Vice President Sara Duterte sa House. Kung pupunta siya. Kung pupunta siya. Pwede naman pwede ba may representative sa kanya. Pero yun nga kasi usually traditionally ang nangyayari, 'di ba? Mga less than 5 minutes, ganon yung sa mga yung two highest officials natin dito sa Philippines, particularly Vice President at saka Presidente. Usually mga 5 minutes lang yan when they tackle yung mga budget formality, 'di ba? If you can remember, 'di ba yung kay former Vice President Leni Robredo. Vice President Leni Robredo, 'di ba? Yeah, but she only asked for naman kasi yung bare minimum, the operating expense talaga. So usually pag operating expense, nakalaan na talaga yan year on, year out, di ba? Ang kaya lang minsan humahaba ang hearing for certain agencies is because may madaming add-ons from the basic yung OPEX na tinatawag nila. May mga additional programs. So syempre, ano ba ang mandate ng Office of the Vice President? Wala naman direct mandate yan Spare tire nga tawag sa kanila, di ba? So dapat lang talaga meron siyang budget doon sa mga papasweldohin niya under her team, di ba? Sa office niya. Pero aside from that, sabi nga ni Senator Coco Pimentel, di ba? Sabi niya, mag-practice ka na lang instead na kung ano-ano yung mga... attend seminars, conferences. Ano ba yung mga dapat gagawin kapag wala ang presidente, yung mga ganun. Kesa daw kung ano-ano yung mga nangyayari. Oo, pero sige, mahaba-habang usapan yan tulad nga na nabanggit ko. September 10, yung susunod na hearing para sa budget ni Vice President Sara Duterte.